Okay, so magandang hapon ngayon ay January 20. So, nagpe-prepare na ako ng grow boxes kasi usually Wednesday, 12 days old na yung ang seedlings natin, kailangan natin i-transfer. So, ayan, yung dalawang yan, isa yung galing dito, tsaka galing dito na bakante. So, nilagay ko na dyan para gamitin ko kasi itong mga luma, hindi aabot kung lilinisin ko pa. Gagabihin na ako. So, ayun, yung apat, hindi pa naka-ready pero may tubig na yan. So, ngayon, ay hahaluan natin sila ng nutrient solution. Wait lang, tingnan natin kung nasa tamang sukat na to. Kailangan, yan, tumama na yung kuko ko. Okay na yan. Ganun lang. Ganun lang magsukat. Tapos, lipat ko na dyan. Wait lang, nahihirapan ako pag isang kamay lang eh. Yan. So, dyan na muna yan. So, mamaya pa naman pupuno yan. Ito, baka bawasan ko pa ito ng kaunti kasi parang masyadong mataas eh. No? Sobra ng kaunti. Dahil sobra siya ng kaunti. Okay, ko lang dyan. Yan yung mga excess nutrient solution pala. So, mapansin nyo, yan na rin ginamit ko. Hindi kaya masyadong maselan. Kaya sobrang tagal na yung stagnant dyan. Bahala na. Anyway. So, yan. Hayaan lang natin siya dyan. At ito yung iba. So, ito yung sinabi ko sa inyo. Nalinis ko nung nakaraan. Kahapon yata. So, nilagay na natin siya dyan. So, hindi ko pa nagagawa yung gusto ko talagang setup dito. Pero, yan na muna kasi kailangan natin mag-transfer. So, after nyan, 6. So, 6, 90 pieces. Yan, kasama yan. So, ito yung na-harvest natin ngayon. So, palagay ko, bago mag next week, ubos na to. Sana. Kung hindi man, dapat maubos yan. Para dyan tayo next magta-transfer. Pero ano lang, 5 lang, 5 pieces. So, pwede rin dun, 5 pieces. 5 grow boxes lang. So, ibig sabihin, 75 pieces. Yan, pwede rin naman tayo mag-transfer dyan. Pero ganun na yung routine natin. Halos every week. Meron kang schedule ng transfer, meron kang schedule ng sowing, meron kang schedule ng cleaning. Dapat. Yan. Kaya, yun yung tinitingnan ko kung paano natin mapagsisiksikan, ma-optimize yung process para tuloy-tuloy. Tsaka ito pala, ito yung may isang grow box na may butas yata yung plastic. So, kailangan palitan natin plastic yan sa susunod. Yan. So, ganun lang. So, after nyan, timpla ko to. Kung mapansin nyo, wala akong pH down. So, nag-start tayo walang pH down dito. Yan, lahat yan walang pH down. Nagkaroon lang ng problema doon kasi nga baka may butas yung plastic tapos tumulo yung nutrient solution. Kaya bumaba yung level ng tubig, hindi na naabot ng net cups at namatay na sila. So hindi ko na hinabol, hinayaan ko na siya. So may isang box talagang wala na. Anyway, ayun. So yung next setup naman natin, 90 pieces, 6 na grow boxes. Lahat walang pH down, puro master blend lang tayo. So yung ganitong setup, hindi ko to ma-advise sa NFT kasi ako mismo ay walang experience pa sa NFT. Tsaka ang NFT kasi parang continuous flow kasi yan. So possible mas mataas yung evaporation yan kaysa dito sa naka-stagnant, parang nakakulob. Kaya palagay ko yung ganitong setup po lang na walang pH down is better use sa Kratky kaysa dun sa ibang setup. Well, pwede nyo i-try, pero mahirap kasi mag-try para sa NFT, parang mag-isolate ng testing pag NFT, medyo mahirap mag-isolate, pero bahala na kayo kung gusto nyo i-testing. Pero yun yung gumagana sa atin ngayon. So, yan. Actually, bumili na akong panibagong nutrient solution ng Master Blend para ang next step kasi natin is yung magturo. So, pinaprepare ko na yon para lahat is naka-setup na. And pag maayos na rin yung setup dito, at least may mabibisita yung mga gustong mag-aral na ano ba yung itsura niyan sa labas. Yan. So, ganito yung itsura niyan sa labas. Pero syempre, bago yan,
Ayusin ko muna, linisin ko muna, ayusin rin natin setup nitong tanglad. Kung mabenta natin yung tanglad, ibebenta rin natin yan kasi marami tayong seedlings doon para mas madali siyang asikasuhin, kumbaga. Ayun. Ayan o. And medyo naayos ko na rin naman yung takip. Ayan. Nilagyan ko lang ng screen na green dito para hindi mapasukan ng pusa or hindi niya tangkain pumasok dyan. Tapos nilagyan din natin dito kasi dito yung may opening. So sana gumana naman yan. So tingnan natin. Anyway, overall, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung usual step natin after linisin yung grow box. Ibalik na sila sa pwesto, lagyan ng tubig, tapos titimplahan. Then the next day ay magtatanim tayo. So ngayon, usually yung iba pagkalagay ng tubig pinapasingaw muna. So sinasabay ko na yung pagpapasingaw ng chlorine sa pagtimpla ko ng nutrient solution. So yan. Pero nasubukan ko na rin dati maglagay ng tubig, magtimpla ng nutrient solution at mag-transfer at the same time. Nasubukan ko na rin yun. Pero palagay ko hindi yun advisable kasi may chlorine pa nga yung tubig natin. So at least 12 hours yung pagitan bago ka mag-transfer siguro. So bukas ng hapon ang transfer natin dito. And hopefully maging maayos naman lahat. Pero in terms of germination, yung 96 seeds ko doon, palagay ko 98% siguro nagtumubo naman na maayos. Makikita ko pa kasi minsan natatakpan na sila ng ibang seedlings eh. Ayan. So ito, kailangan ko na talaga itong palitan. Kasi ang pangit na talaga. Ang problema yung kalawang. Hindi ko lang kung paano natin ma-solve eh. Pero ang nakikita ko talagang gawin, or mas magandang gawin, is either ayusin ko ulit itong mga rivets na to. Yan, ayusin ko yung rivets na yan para ikabit ko sila na maayos. Then palitan yung taas na net para lagyan na lang ng mga PVC para maganda yung kapit. Kasi hindi na makakapit yung tape na nilagay natin. Ayun lang. So anyway, ayun, lumalayo na tayo sa topic. Ang topic lang natin is yung preparation. So tulad na nabanggit ko, maglinis ng grow box, maglagay ng tubig. Sinasabay ko na yung paghahalo ng nutrient solution sa pagpapasingaw ng chlorine. Then after na the next day or at least 12 hours bago ka mag-transfer ng kahit anong seedlings. Pero kung kapos ka talaga sa oras, nasubukan ko na rin naman is mag-transfer agad ng seedlings. So depende siguro yun sa chlorine content na ginagamit nyo. Pero dito hindi ko alam eh. May nilad yung water source namin. Okay, so yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.